Ngayon naman magka-calibrate naman tayo ng bimetal thermometer. Pinoy Calibration Master. 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 Ito. Maraming tawag dito. Yung iba, ang tawag dito ay bimetallic thermometer. Yung iba naman, bimetal thermometer. Yung iba naman, dial thermometer. Yung iba naman, temperature gauge. Lahat yung tama. Pero, mas okay ako sa bimetallic thermometer. Alam mo kung bakit? Kasi, dalawang metal yan. Ang sensor niyan, kung paano yan basta i-search nyo na lang yung bimetallic thermometer kung paano siya nagwo-work, kung paano siya nagre-reading, kung paano yung mechanical niya. May dalawa siyang metal sa loob na nagtitwist kapag may reaction siya kapag malamig or mainit. Umiikot siya pa kanan or pa kaliwa. Depende sa temperature. Pag pataas, pag clockwise, ano siya? Umiikot siya ng halimbawa pag umiinit siya, umiikot siya ng clockwise. Kapag lumalamig, counterclockwise. Ganun lang. Yan. Kung paano to i-calibrate? Paano ba i-calibrate ng bimetal? Siyempre, kukunin muna natin yung range. Ano yung range niya? Hawakan mo, Kaloy. 0. Ano ba yung range nito? 0 to 100 degrees Celsius. Minsan, dual scale yan. Minsan, may degree Celsius siya, meron ding Fahrenheit, dual scale tawag doon. Ngayon, single scale lang naman siya, degree Celsius lang, 0 to 100 degree Celsius. Yan yung range niya. Ngayon, ano naman yung graduation niya? Yung graduation, yun yung scale niya. Yung pinakamababa mong nare-read kada guhit. Ilan ba yan? 1. Paano mo nalamang 1? Yan. Ilan ba yung guhit? Di bilangin mo. Ito yung main scale. Yan yung main scale. 20, 40, 60, 80, 100. Di bilangin mo. Ilan yan? Ayan. Bilangin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na hanggang kalahati ng 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayan, 20. Yang guhit na yan, yung kada guhit na yan hanggang dun sa main scale, 20 daw. 20 divide, yung main scale divide kung ilang guhit. Ilan yon? 20 divide yung ilang bilang mo dun. 20, edi 1. Ibig sabihin, yung graduation niya ay 1. I-divide mo lang yung main scale doon kung ilang guhit. Minsan kasi 2 yan, minsan 5. Basta kayo na lang mag-analyze yan. Basta tinuruan na namin kayo. 1, 2, 3, 4. Tapos i-check nyo kung ano yung sagot nyo. Edi 1. Ang sagot nyo, 20 divide 20 yun eh. Edi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 degree, 2 degree, 4 degree. 20 degree Celsius. Tama. Na-check nyo na. Edi tama kayo. Tapos tayo sa graduation. Ay na. Alamin naman natin ang manufacturer niya. Ano ba yung manufacturer niya? Ayan, Wika, minsan Ashpro. Depende kung anong pangalan. Wika. Model. Sa bimetal, hindi sila naglalagay ng model. Kung ito nakikita nyo, kung nakikita nyo yan, EN13190. Hindi yan model. Ano yan? Guideline. EN, European yata yan. Hindi ko alam, i-search nyo na lang kung ano yung EN. Basta, guideline yan. EN13190. EN837-1, may ganun. Basta guide yun. Nasa guideline yun. Hanapin nyo na lang, reference, o kaya reference. So, dun reference yan, itong bimetal na to. Tapos, wala siyang model Serial number. Ano yung serial niya? Ayun, nasa baba, ito. Yan, serial. Ilalagay nyo rin yung serial. Tapos, ilagay nyo rin ang identification. Ano ba yung identification ng kliyente? Minsan, bimetal.
pwedeng BT-01 o kung pang number 1 siyang bimetal. O temperature gauge TG-02, pwede rin. Tapos sunod natin, kagaya ng thermometer, meron din tong stem length. Kasi may stem siya. Ayan. Sukatin mo ang stem. Hanggang dun. Yan. Yung stem. Yan. Yung stem niya ay ilan? 140 Oh, mm. 140 mm ang kanyang stem. Oh, yung yan, yung stainless na yan ay 140 mm. Yung immersion naman niya, ilan? Kung gaano kalalim ang lubog. Yan. Oh, yan, sagad. No, yan. Ilan yan? Pagpalagay natin dito yan. Sukatin mo. I think 90 yan. Oh, yan, 90. 90 mm yung immersion niya. Yung immersion, yun yung lubog. Kung gaano kalalim yung lubog. Oh, parang yung sa mga barko, may immersion siya. Line, may ganon. Gaano pa kalalim yan? Ayan, yung immersion. Oh, ano yung purpose? Ba't natin kinukuha yung immersion? Kasi, yung sensor nito, hindi natin alam kasi natatakpan nga siya eh. Nasa loob siya eh. Ang pinakang sensor niya, nandyan. Times 10 ng diameter. Ilan ba yung diameter? Kung ilan yung diameter nito, times 10 yan. For example, nung times 10 mo hanggang dito, nandyan yung sensor niya. Hindi natin alam kung saan yung part, pero nandyan lang yan sa times 10 na yan. Tapos, ano sunod natin? Kukunin natin ang face diameter. Yan, yung face diameter. Kukunin natin. Face diameter. Kinukuha yan. 10 mm. 10 mm. 100 mm yan. No? 100 mm ang kanyang face diameter. Kinukuha rin yan. Kasi, mas malaki ang face, mas accurate yun. Mas malaki yung face kasi mas pino yung kanyang kayang i-reading. So, mas paliit ng paliit ang diameter, paliit ng paliit yung gauge, mas limited yung nare-read mo. Tapos, sunod natin ay, okay na pala. Oh, tapos, isasama ko rin pala yung readability, yung sa pagitan niyan, halimbawa, for ito, 1, ayan yan. Ayan, halimbawa, yung 1 degree Celsius to. Hanggang saan mo pa ba siya kayang hatiin yung 1 degree Celsius na yan, yung kada guhit mo yan. Oh. E di kaya mo pang mag-reading dyan ng 0.5. Yun yung readability. Yung hati. Oh. Yung ratio ng width nitong yung pagitan ng 1 degree Celsius ng graduation. Pwede nyo pa siyang hatiin sa dalawa. Oh. Makakaread ka pa dyan ng 0.5. O kung gagamit ka ng magnifying glass, pwede mo pa siyang hatiin sa 4 or sa 5. Oh, sa 10, kung may magnifying ka, pwede rin. Kung gusto niyo mas accurate, may magnifying glass kayo, di pwede niyo siyang hatiin. Pwede niyo siyang ilagay sa hatiin sa 5, sa 10. Basta 1 half o kalahati, 1 fifth or 1/10 kung kaya. O yan ang pag-calibrate ng bimetallic thermometer or temperature gauge. Ayan. Kung paano i-calibrate yun, salpak nyo lang yan sa drive block. Tapos, reading. Pwedeng maglagay kayo ng thermometer kung kaya. Ganyan. Tapos dito kayo mag-read. Yan. Pero pwede rin naman dito sa drive block. Kung 50 yan, yung target natin dyan ay 50 rin dito. Ayan, umangat na siya. Pumapalo. Ayan. Kung paano mag-set nitong drive block na to, yung drive block, temperature source to, pang-calibrate ng mga thermometer, ng mga may sensor, may mga stem. Yan. Kung paano to gamitin, set mo dito. Yan. Mag-blink yan. Tapos 50. Enter mo lang. Ayan. Pag tumigil yan, ibig sabihin, na-set mo na. Kung ang purpose niyan, nagme-maintain siya ng temperature. Kaya niya mag-generate ng temperature. For example, 50. Kapag mag-generate siya ng, kung mababa pa ang temperature niya, nasa ambient, mag-heater siya hanggang 50. Kapag dating ng 50, papatayin niya yung heater. O, tapos, pag bumaba naman, bubuksan niya yung heater. I-maintain niya lang. Nandyan lang yan sa 50. Hindi nagagalaw sa 50. I-maintain niya na doon. Magka-cut in, cut out na siya doon. Okay, ganyan ang pag-calibrate ng bimetallic thermometer.
Subscribe Naaman. KO Masters.